Pag-usapan po natin na 6 na simpleng sintomas lang, pero seryoso palang sakit. So, meron mga symptoms, binabaliwala natin, kala natin ordinary symptoms lang, nanghihina lang, konting kabog-kabog lang, pero seryoso palang sakit. May posibilidad na seryoso sila. Yan ang gusto natin mahuli. Diba? Pag ganito yung mga sakit, talagang emergency, ito dapat alam ninyo. Okay, 6 yan. Unahin natin. May manas, tapos hirap huminga. Pag nag-combine yan dalawa, medyo may small possibility na may serious disease. Tingnan nyo to. Diba sabi ko sa inyo, ayoko laging nakaupo. Hindi maganda laging nakaupo. Kasi pag nakaupo nga tayo, nagbubuo yung dugo sa paa. Ayan o. Pakita natin, Doc Lisa. Ayan o. So, pag yung paa nagmamanas, tapos pag pinipress mo, medyo masakit. Parang ganito. Minsan namamaga, medyo masakit. Lagi tayong nakaupo. Diba sinasabi ko sa inyo, masama nakaupo ng matagal. More than 6 hours nakaupo, according to some studies, mas maaga namamatay. Alam kong hindi maganda yung balita, pero kailangan alam natin yung katotohanan. Kaya kung kayo ay may work na talagang matagal nakaupo, every hour, tayo nyo, lakad nyo. Ilakad nyo, ikot nyo, o kahit mga estudyante, bata pa naman mga students. Pero dapat every hour may galaw para hindi ito magbuo. Kasi pag nagbuo yung dugo dito, aakyat siya, pakita mo, Doc Lisa, papasok sa puso, magbabara sa lungs. Yan o. Pag nagbara sa lungs, ang tawag natin dyan, pulmonary embolism. Ang sintomas, chest pain, hirap huminga, irregular heartbeat, nabara yung lungs Minsan, pag may biglang namatay, sasabihin, pulmonary embolism. Yan o. Dahil nagbara yung ugat sa paa at umakyat sa puso. Nagbuo yung dugo kasi hindi gumagalaw. Kaya yung mga kasabihan ko, hindi to biro, tunay to. Galaw-galaw ng paa para hindi pumanaw. Huwag matagal nakaupo. Ang daming pag-aaral yan. Sitting increases your heart attack risk by 2 times. Ang taas ng risk. Ang tawag nga ngayon sitting disease. Sakit ng nakaupo. Bagong sakit siya. Sakit ng nakaupo. Kasi nga ngayon, ang mundo ngayon, laging nakaupo. Diba? So yan, no? Tataas ang cholesterol mo, tataas ang diabetes mo, tataba ka pa. Ang daming risk laging nakaupo. Tingnan nyo to nakaupo, Pag nakaupo ng matagal, nagbuo na yung dugo sa paa. Yan, no? Now, lumiliit ang muscle, sasakit ang binti mo, sasakit ang likod mo, kukuba ka pa, sasakit pa batok mo dahil yung muscle mo, ayan o. So, dapat tatayo-tayo, gagalaw-galaw. Pinakamaganda sa katawan, nakaupo sandali, tapos tatayo naman, tapos uupo na naman ulit, alternate siya. Yun ang maganda. Nagawa ko separate tips para sa varicose. So yan number 1. Yung magaang paa, tapos hirap huminga, hindi magandang symptom, rule out tayo ng mga ganyang sakit. Number 2, symptom na delikado, yung sintomas ng low potassium. Low potassium, minsan binabaliwala, pero kayo po mag-comment, ang dami na na-hospital. Marami na rin namamatay sa low potassium. Kami mga doktor, ako bilang internist cardiologist, hindi pwede may mamamatay na pasyente dahil sa low potassium. Magagalit tayo sa resident. O di ba? Kaya pag may dumating na pasyente, lagi ko chine-check, serum potassium. Oras na ma-miss mo to. Tapos nagloko yung, sintomas niya? Magloloko yung puso. Bibilis yung puso. Di ba? So, delikado siya. Maglo-low potassium. Hihina ang paa, hihina ang binti, mamamanhid, paakyat. So, basta pag low potassium, deadly. Ano causes ng low potassium? Yan, si Doc Lisa, mababa potassium. Kasi nga, Pilipinas, mainit, pinapawisan. Pangalawa, mahina tayo sa prutas. Di ba? Prutas, gulay, hindi tayo kumakain. May potassium yun. O, mahina din. Isa pa, minsan nagtatae. Pag nagtatae, pawis ng pawis, bumabagsak yung potassium. Isa pa, yung mga umiinom ng pampapayat, yung mga slimming tea, slimming pills, di ba? Nadudumi ka. Oo, nadudumi ka nga. Pag dumi mo naman, bagsak naman yung potassium mo. At feeling ko dito sa Pilipinas, I think mga Filipinos, prone sa low potassium. Baka food intake, tsaka sa pawis siguro.
Ayan, no? So, manghina ang paa, weakness. Pero ang dangerous ito, pag bumaba ang potassium mo sa 3.5 mo. Basta may heart problem, kaming mga cardiologists, ang sintomas kasi nito, magloloko yung puso eh. Bibilis ang tibok, arrhythmia, pwedeng huminto ang puso. Diba? Ang gusto natin potassium, mga 4.0. Yan ang potassium na walang irregular heartbeat. Pag 3.53, nako, irregular heartbeat. Pag sumobra taas ang potassium, deadly din. Sobra taas ang potassium sa kidney failure, nakamamatay. Sobra baba, nakamamatay. Potassium kasi nasa pumping yan, nasa muscle contraction. Gusto mo eksakto. Very low is bad, very high is bad. Yan, no? Pag mababa ang potassium, tingnan mo, daming sintomas. So, yan, sa puso, nagloloko yung tibok. Tiyan, hindi gumagalaw, yung paa. I'm sure marami sa inyo na-admit. Pwede po pa-check ang potassium. So, anong gagawin natin? Ako nga, pag nagdadiarrhea ako, talagang dami kong ORS eh. Oral Rehydrating Solution. May salt konti yan, may sugar, at may potassium. Yung mga sports drink, may potassium din. Kaya lang, pwede rin naman. Pero kung wala naman kayong sakit, iinom kayo and minsan nakakataba, di ba? Ito mga pagkain mataas sa potassium, saging, gulay, avocado, patatas, yan, spinach, banana, mushroom. Coconut to, buko. Pwede ang buko. Ha? Pag pinawisan kayo, pwede ito pag pinawisan kayo. Pero kung hindi naman kayo pinawisan, hindi naman kayo nagtatae, tapos kakain kayo ng mga sports drink, pati mga buko, eh baka tumaba naman kayo. High in potassium, avocado, banana, potato, spinach, beans, citrus juices, and mga isda. Diba? Pero, ito, payo to sa akin ni Dr. Elizabeth Montemayor. Napakagaling na nephrologist. Lagi namin gina-guest noon sa mga radio shows namin, TV shows, si Dr. Elizabeth Montemayor. As a nephrologist, sila tumitingin sa low potassium. Sabi niya, Willie, pag mababa na ang potassium ng tao, minsan hindi na nakukuha ng food. Kahit pakainin mo ng ilang saging, ayaw tumaas yung potassium for some reason dito sa Pilipinas. Ang nagpapataas na lang talaga yung tableta. Kaya si Doc Lisa naka-maintain yan. May potassium supplement, alam niyo siguro mga pangalan, may kalium, nawala yung kalium, bumalik, may K-Lite, meron pang mga iba. Iniinom to after meals. Si Doc Lisa, ano maintenance mo? 1 tablet a day? So naka 1 tablet a day siya kasi may defect si Doc Lisa, talagang bumababa yung potassium eh. So kailangan niya maintain 1 tablet a day kasi na-emergency room na kami dati. Bumagsak potassium niya 3.2, nagloko yung puso niya, bumilis, umabot ng 150 beats per minute. Delikado. Oo, delikado po yun. Kaya deadly ang low potassium. Yan ha. Pwede nyo check potassium nyo, lalo na laging pinapawisan. Number 3, allergy na malala. May allergy na deadly. Oo. Saan na allergy? Minsan, may tao lang ha, hindi to sa lahat. May taong allergy sa gatas, sa itlog, sa mani, sa wheat, sa hipon, saan pa ba? Sa alimango, sa manok, at iba pa. Hindi ko po sinasabi na itigil itong pagkain. Pwede nyo kainin to. Tayong 99.9% na tao na walang allergy sa hipon, sa mani, kainin nyo, walang problema. Ang sinasabi ko lang bawal, yung tao na pinanganak na yung katawan niya may allergy dito. May tao marami tayong mga genetic disposition. May tao na bigyan mo ng aspirin, maganda. Prevents heart attack. May tao, bigyan mo ng aspirin, ma-hospital. May tao, bigyan mo ng hipon, masaya. Di ba? Tataba siya, healthy. May tao, bigyan mo ng hipon, ganito mangyari. Nakakita na kayo ng severe allergy, maga yung mata. Hindi na mabuksan yung mata. Maga dito. Hindi makahinga. Yung iba, nag-stridor, parang hindi na makahinga, hindi na makasalita, may namamatay sa severe allergy. Ibig sabihin, yung katawan niya, may reaction doon. Kaya dapat gagawin natin, alamin nyo saan kayo allergy.
Merong mga doktor na allergologist, medyo mahal. Merong mga allergy test, di ba, Doc Lisa? Merong mga allergy test, nagpa-test na ba ako? Nagpa-test na ata ako noon eh. Oo. Merong mga allergy test na ginagawa. Noon, alam ko, 5,000. Pero ngayon, hindi ko alam kung 5,000 pa rin. Tetest niya lahat ng mga bagay, halaman, ipis, pagkain, malalaman kung saan ka mag-allergy. So, madidetect, ito pala allergy mo, ito pala allergy mo, malalaman o hindi. Pero kung wala tayong pera pang test, di trial and error. Ang nangyayari sa mga tao nag-allergy, yan no, merong antigen, merong kang exposure sa isang gamot, bagay, yung iba allergy sa gamot, aspirin, antibiotics. Kaya nga kaming mga doktor, lagi nakalagay sa chart, ito bawal na bawal, hindi gawin ng doktor. Allergy to blank. Sabihin nyo sa doktor niya. Allergy to penicillin. Alam na namin. Kasi pag hindi mo alam, mabibigyan ka na amoxicillin, kung biglang nag-toxic, lumala yung pasyente. So, may antigen, na-expose ka sa isang bagay, pagkain, gamot, tapos magre-react yung katawan mo. Yung mga B cells, yung mga IgE, maglalabas ng mga histamine. Pag naglabas ng mga histamine, mamamaga yung katawan. Merong konting allergy lang, pamula-mula, pakati-kati, okay lang yon, di ba? Bibigyan mo lang ng mga cetirizine o mga diphenhydramine. Pero, merong malalang allergy. Ito yung mga sample na allergy, peanuts. Ito yung mga usual eh. I think yung mga Americans, mas prone sila sa mga nuts allergy. Tayo hindi masyado eh. Okay tayo sa mani. Ito. May mga antibiotics. Ito mga sintomas ng allergy, pamamaga, sakit ng tiyan, yan, susuka. Merong emergency medicine yung taong prone sa allergy, pero kailangan doktor niya magbibigay nito. Merong mga adrenaline, epinephrine, talagang pang-emergency lang to, pero hindi po to sa ordinaryong tao. Bawal to sa ordinaryong tao kasi delikado to. Pag wala kang sakit, ginamit mo to, nako, delikado to. Pero para doon sa may severe allergy, life-saving to. Magpa-check tayo sa inyong doktor. Advice lang po sa atin. Number 3 symptom ba ako? Number 3 is simptomas ng heart attack sa babae. Iba ang sintomas ng heart attack sa babae at heart attack sa lalaki. Sa lalaki, ang heart attack, mabigat ang dibdib. Talagang parang nakadaga ng elepante. Yun ang lagi sinasabi nila. So, alam na natin. Sa babae, ang heart attack, lalo na sa middle age, menopause pataas, ganito, sintomas, Doc Lisa. Minsan, pinapawisan lang siya. Minsan, parang may tumutusok-tusok lang sa likod. Ayan, sa may kaliwa. Minsan, parang hirap huminga. Merong heart attack na fatigue lang. Pagod na pagod. Hapo na hapo. Ayan, meron parang nasusuka lang. Meron parang lightheaded lang. At meron din parang nadaga na. So, pag babae, medyo mas alerto kami. Lalo na kung middle age na, edad 40s, 50s, 60s. First aid talaga sa heart attack, dadalhin sa ospital. Oo. Sa bahay, kung may talagang gamot na iniinom, tutuloy nyo. Ang first aid is aspirin. Aspirin, 160 milligrams. Pwede tayo 160 milligrams. 2 aspilet binibigay, yun ang first aid. Kung alam mo may sakit na yung tao, tapos dadalhin sa ospital. Merong emergency medicine, binibigay sa heart attack within 6 to 12 hours. So within 6 hours, madala mo siya. Pag binigay yung clot buster, pwedeng mabuka ulit yung barado. So kung may barado, bibigyan ng gamot, minsan naluluwagan niya. Tsaka marami na ngayon yung mga makabagong operation, mga angioplasty para sa heart attack. Heart attack risk factors, alam nyo na yan, di ba? High blood, high cholesterol, diabetes, overweight, stressful job, sigarilyo, iwasan natin. So, dito tayo. Number 5, sintomas na deadly pala, pwede maging deadly, kabog sa dibdib, palpitation. May palpitation na paminsan-minsan lang, kayo na, comment kayo, napapansin nyo ba pag kumakabog? Pag konting kabog-kabog minsan, let's say, uminom ka maraming kape, na-stress ka, di ba? Pwede siguro yun. Oo. O yung mga naninigarilyo, may palpitation. Possible dahil doon, pero ayaw mong kabog yung sobrang bilis.
Yan, oh. Heartbeat natin, 60 to 90 per minute, eh. 60 beats per minute. Cardiologist ako, alam ko yan, di ba? I-compute nyo, ano yung heartbeat nyo. O, heartbeat ko ngayon, mga 70. Pero naka-metoprolol ako konti, eh. Anyway, it's another topic. Metoprolol, pampabagal ng heart rate. Si Doc Lisa may metoprolol din. Anyway, ang delikado dito yung biglang bibilis. From 60 to 90 beats per minute, biglang bumilis ng 140 beats per minute. Ibig sabihin, may tao kasi, Doc Lisa, may sira yung puso. Meron siyang abnormal tract. Ito kasi sa puso, para siyang kuryente talaga eh. Parang may isang point dito, itong SA node. Pasalamat tayo sa SA node natin. Walang SA node, patay. SA node, pampabuhay. Ang trabaho niya, maglabas ng tibok. Habang nabubuhay tayo, kailangan maglabas siya ng tibok. Pag hindi na siya naglabas ng tibok, tapos ang lahat ng bagay. Kaya ito, nagbibigay siya ng tibok lahat. 60 to 90 beats per minute. Pag nagtumatakbo, magbibilis siya. Pag nakarelax, babagal siya. Pag hindi na gumana SA node sa matatanda, pacemaker. Pacemaker ang mag-SA node. Okay? So, minsan, may tao, may abnormal tract dito sa may gitna ng puso. Imbis na dumiretso yung kuryente, umiikot dito. Gumagawa siya sarili. Kung minsan nakita nyo sa saksakan natin, di ba? Pag sinaksak nyo, minsan nag-i-spark. Na talagang nagloloko, nag-i-spark. Na ganun ng ganun yung kuryente. Parang ganun nangyari. So, biglang bumibilis siya, 140 beats per minute. Delikado po yan. Kailangan nyo ng doctor, cardiologist, electrophysiologist sa mga malalaking hospital. So, ang sintomas, nahihilo, mawawalan ng malay, masakit sa dibdib, hinihingal, tsaka ang bilis. Ang bilis, parang alam mong tagilid na talaga. Parang life and death ang feeling nito. Ang problema lang sa palpitation na sobrang bilis, hindi mo alam kung ano talagang dahilan eh. Walang ECG, mahirap masabi na ito yung problema, supraventricular tachycardia o ibang problema. Kung nasa probinsya, kung walang choice talaga, let's say nasa probinsya, hindi nyo madala sa ospital, tapos ang bilis ng tibok, usually bagsak din ang blood pressure nito. Bumabagsak ng mga 90, 80, 70 na lang ang blood pressure. Minsan may first aid na parang sisinga ka ganito. Press mo ilong mo, parang sisinga ka. Or parang iiri ka konti. Valsalva maneuver, minsan pag ginawa mo yan, magre-revert. Yung iba naghihilamos ng malamig na tubig. Kay Doc Lisa nangyayari ito, bumababa potassium niya. Anong ginagawa niya? Para umiiri-iri lang siya. Okay? Meron din gumagawa ng carotid sinus massage. Isa lang isang kamay lang, bawal dalawa. Dalawa is nasasakal sarili. Isa lang, minamassage itong carotid. Para to sa supraventricular tachycardia, first aid. Yung mga may SVT, supraventricular tachycardia, alam na nila paano i-convert eh. Dahil nga nagloloko yung kuryente, ma-convert mo, magno-normalize siya. Bigla. Meron ding palpitation na mas delikado, itong atrial fibrillation. Ito, mahirap to ma-convert. Usually, malaki ang puso, rheumatic heart disease. Anyway, pang cardiologist na itong tinuturo ko, iba ang tibok nito. Ang normal na tibok ng puso, labdab, 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 labdab. Maririnig nyo sa stethoscope, mahawakan nyo dito. Ang tibok ng puso, yung sa SVT, dab, 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 sobra bilis. Ang tibok ng puso sa atrial fibrillation, AF tawag namin dyan, or AFib, irregular heartbeat. Labdab, dadadadab, dab, dab, dadadab, dab, dab. Walang pattern, nagloloko. Pakita mo, Doc Lisa. Titibok, mawawala, titibok, mawawala, titibok. Irregular siya. Irregularly irregular. Ayan, paiba-iba ECG niya. Ito, may heart problem yan. Kailangan magpatingin talaga sa doktor. Ito lang sinasabi, sino yung delikado, hindi delikado na heart palpitation. Ang delikado yung may edad, talagang may heart problem, may sintomas, hihilo, nagko-collapse, lightheaded, pa-check na yan. Yung mga pagkabog-kabog lang, tapos wala naman nararamdaman, tapos yung itong isang test, habang nag-exercise, nawawala yung kabog, habang nagja-jogging, nagno-normal, mas maganda yun, mas normal yun. Anyway, this is for another topic.
Number 6, sintomas na akala natin simple lang na pwede maging deadly ay pamamayat. Namayat lang bigla ng walang dahilan. Oy, ba't namayat ka? O parang pumayat ang ano mo, hindi ka naman nagpapapayat, lalo na kung may edad tayo. Kaya yung mga senior, ayaw mong sasabihin na mamayat ka. Kasi ang doktor isipin, baka may cancer. Maraming cancer kasi walang sintomas. Ang sintomas lang niya, pamamayat. Okay, kinukuha niya yung mga nutrition natin. Although yung pamamayat, meron ding hyperthyroid, meron ding diabetes, pwede rin yan mag-cause ng pamamayat o ibang problem. Pero usually yan ay iniisip natin. Okay, so sana po nakatulong to. 6 na simpleng sintomas, pero ito yung mga lagi namin binabantayan. Diba? Ayaw namin magkamali nito bilang doktor. Itong low potassium, hindi tayo pwede magkamali. Itong biglang allergy sa pasyente, bawal yan. Heart attack, nako, hindi mo pwede ma-miss yan. Yung mga supraventricular tachycardia, hindi rin pwede ma-miss yan. Cancer, bawal din ma-miss yan. So, yan ang mga binabantayan namin. Ito lang, sariling gawa ko lang. Mga serious disease na lagi kong tinitingnan, bawat tingin ko. Kaya pag may lalapit sa akin, sasabihin, Doc, may masakit ako dito eh. Ganyan-ganyan eh. Oo. Hindi tayo tatawa-tawa tayo, pero hindi ka pwede masyadong light. Kasi sa utak ko, lumapit siya sa akin eh. Meron siyang nararamdaman, masakit dito niya. Titignan ko maigi yung muka. Ito ba siya? Deadly ba? O wala lang? Diba? Kaya sabihin ko, minsan ganito gawin, ipa-lab test, o ganito. Pero pagkita ko sa muka, minsan split second lang, alam ko na eh. Na, yun po talent ko. Split second, ay, alam ko, medyo iba to. Kailangan pa-check nyo dito. O, kailangan gawin to. Kasi bawat pasyente nakikita ko, gusto ko tama advice ko kasi pag serious siya, hindi ko nahuli, ay di cargo ko na kung may mangyari sa buhay niya. Pero kung serious siya, na-detect ko, nahuli ko na tama yung sakit, nasligtas ko yung buhay niya. Diba? Kung hindi siya dumaan sa akin, hindi siya mabubuhay. Ganun talaga yun eh. Life and death talaga. Kaya pagdating po sa topic ko, lagi ako medyo serious sa inyo. Kasi gusto ko dun tayo sa serious disease bilang internist and cardiologist. Kung gusto niyo yung patawa-tawa, meron namang mga ibang mga videos ng patawa-tawa. Pero usually, ang dinideal ko yung pang serious disease bilang cardiologist. Kasi ang cardiologist talaga ang huling tumitingin sa pasyente bago namamatay. Oo. Di ba pag nagko-code blue, pag may sumigaw na code blue sa ER, sa operating room, nandun dapat yung cardiologist. Kami nagmamando, okay, ipump mo pa, okay, bigay mo epinephrine, okay, tingnan natin yung ECG, mabubuhay pa ba o hindi. Kami nagmamando nun. At kami rin nagpro-pronounce sa ECG kung wala na, kung flatline na yung patient. Okay? Sana nakatulong tong video para sa inyo. Salamat po.